Okay, so bago tayo mag-start, ano lang survey lang o sino ho ba yung mga visitors, yung mga nag-invite, ano naman na makuha natin, paki-assist dun sa usher na makuha yung pangalan nila. Tapos yung mga visitors, sino po yung mga first time dito ngayong araw? Taas lang po yung kamay. Yan, dito sa baba. Meron sa taas po. Ayan, wini-welcome namin kayo sa JCCM and hopefully, with God's grace, eto na yung huli. Huli dahil magiging member ka na ng church. Ayan, no? Magiging cell leader ka na eventually. Ito na yung huli mong pag-attend bilang visitor. Yan. Sa susunod, kayo po ay mga disciples na ng Lord. Yan. So, kamayan mo muna yung katabi mo, kahit yung katabi mo lang, shake mo naman yung hands. Tingnan mo nga kung malamig ang kamay. Pagmasdan mo rin yung suot niya, baka bago yan. Tanong mo, katas ba yan nung Pasko? Diba, katas ba yan? Katas. Okay. So, sino rito yung masyadong masayang masaya kasi natanggap niya lahat ang kanyang wish list? No? Wish list to, hindi sa shielding night, mga kapatid. Ay, wish list muna. May bago pa ngayon, no, wish list. Sasabihin mo dun sa ka-exchange gift mo kung anong wish mo dyan. No? So ako po, dami ko sinulat eh. Pero may presyo pala, kala ko naman, kung anong wish mo, lahat nando. Nilagyan ko na iPad, nilagyan ko ng capsule, lahat-lahat na nilagyan ko eh. Ay, tablet pala. No, kung ano-ano nilagay ko. Tapos sabi, tita, hanggang ganun lang yung presyo. Ganun ba? Kala ko naman ba, want to sawa ang wish. Wish lang pala siya talaga. No? Hindi siya lahat natupad. O sino dito, di ba? Nangiti ka, no? Naalala mo, o nga, na-receive ko yung best ko. No? Hindi God's best. Huwag mo na yun, matagal pa yun, ha? Bata pa kayo. No? So, na-receive mo yung best mo, yung pinagpe-pray mong devotional notebook, ay mga churchy tayo. Pinagpe-pray mong Bible, ayan. Pinag-pray mong kasama sa buhay, ayan, dumating na. No, ng January 4. Ano pa yung pinag-pray mo na, ano pa mo pinag-pray mo? Lahat ng pinag-pray mo, most of them natupad, di ba? Tapos, nagdaan December, di ba? Ngayon, January na, second week. After mong nabuksan lahat yung regalo mo, anong feel mo na ngayon? No, di ba, nung una yun, ingat na ingat ka dun sa capsule mo, ayaw mong pahawakan. Huwag kang maglalaro dyan, ako lang. Tagatingin ka lang. No, taga-Tanawang ka lang. Taga-Tanawang Batangas ka lang. No? Pero after nun, yung ngiti mong happy-happy ka kasi natanggap mo nung December, unti-unti yun, nawawala na yung ngiti mo, di ba? Kasi naluluma na, yung paborito mong damit kasi binigay niya, medyo kupas na. Kasusuot mo, biruin mo mula nung natanggap mo, hanggang ngayon ayaw mo na hubarin, kanda sira na tuloy. Wala na, medyo malungkot ka na ulit. Ang tagal naman ng December, ang tagal na naman ng wishlist ko. So pag ganun daw na parang pansamantala lang, ang tawag doon, di ba, happiness. Happy, be happy. Gusto ko masaya ka, di ba, yan. So pagkatapos ng happiness, wala na naman. Ang sabing ganun, di ba, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ano ba ibig sabihin ng manigo? Hindi maligo Baka hindi ka naligo pala, kaya pala isang taong kang napakabango. Manigong bagong taon, parang prosperous ba yan? Masagana, masaya, no? Pero ngayon, ang title natin, after actually nung Christmas, binigay ng Lord sa akin. Sabi ng Lord, nag-aayos na ako ng mga gifts, ayan, naayos ko na yung mga regalo. Sabi ko, Lord, ang saya, no? Kasi natanggap mo yung hinihingi mo. Yung mga anak mo, masasaya rin silang lahat. Nagkukwenta na kung ano mga bibili nila doon sa natanggap na pera. Pero after nun, sabi ng Lord, anak, hindi dyan natapos yung kasayahan mo. Alam mo, ang tunay na kasayahan, itong nasa devotion mo ngayon. Alam mo, ang devotion ko po nung araw na yon, napahiya ako sa Lord. Kasi sabi ko, nga Lord, no, eto pa yun pala, yung tunay na joy, yung tunay na kasayahan. So this year, dahil ngayon ay second week pa lang naman ng December, binigyan tayo ng Lord ng tunay na kasayahan. Kaya ang pamagat natin ngayon, a joyful new year.
No, ano kaya talaga yung joy na yan? Ito ba ay antibac? No, ano pa? Ito ba ay dishwashing? Ito ba yung kapitbahay namin, ang pangalan Joy? Di ba? Ano ba ibig sabihin ng joyful? Pag sinabing joyful, ano ibig sabihin nun? Full of joy. Kayo, mahirap naman. Masyado. Dumugo na may ilong ko sa pag-iisip. Di ba joyful? Di full of joy? Para punong-puno ka ng kagalakan. Kaya full of joy. Joyful. Mahirap, no? Hirap. Pinawisan ako sa kaiisip talaga niyan eh. No? So, joyful New Year. Paano ka ba nagkakaroon ng joyful New Year? No, sa sarili mo. Hanggang yun nga, sabi ko kanina, hanggang saan ba ngumiti ikaw? Tapos na eh. Yung iba nga, ang tanong na naman, kailan kaya ulit yung December 25, 2014? Eh, yung bukas nga, hindi mo alam kung darating yung December 25 na inaantay mo. Diba? Pero sabing ganun sa Biblia, araw-araw can be joyful. No? At hindi yon dahil araw-araw bago yung damit mo, araw-araw may pera ka sa bulsa, no? Nasobrahan ka sa declaration, pati kamay mo hindi nauubusan ng pera. Ayun, umaapa, sapuhin mo, sapuhin mo. No, hindi lang yung wallet mo, hindi nauubusan ng pera, nasobrahan ka sa shielding night. Kasi kagabi meron pang gusto eh. Dito wala ba shielding night? No? Eh, umaga pa lang yung shielding morning. Ayan. No? So, sabing gano'n ng Lord sa atin ngayong umaga, ano nga kaya yung totoong joy? Saan mo talaga yan matatagpuan? At alam nyo, nung pinameditate ng Lord tong word niya sa akin, sa atin ngayong umagang ito, napahiya ako. Kasi, chinek ko din yung heart ko, Lord, saan ba talaga natututunan o nakukuha namin yung tunay na joy? No? So, ang scripture natin for today, makikita natin sa 1 Thessalonians 3:13. Alam niyo, iksi-iksi nitong verse na to. Nung nagrema to sa akin, binalik-balikan ko, hindi ako nakatulog. Naisip ko, Lord, ano ibig mo sabihin nito sa akin? Ito lang ba talaga? No? Ito ba lang talaga ang katotohanan na magkakaroon ako ng joy sa puso because of these people? Basahin natin ha. Sabi dyan sa scripture reading, sa NIV version po yan, verse 13 ng chapter 3. Okay, verse 9 pala ng chapter 3. Sabing ganon, how can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of you? So sabing ganon dyan, how can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of my cell phone, because of the shielding night, because of the things that I've received last Christmas? Yung ba ang sabi? Ang sabing ganon, yung joy daw na tagpuan niya because of you. Sabi ko, Lord, sino ba yung mga you na yun? So tiningnan ko, ito pala ay yung mga disciples sa Book of Thessalonians. So ano po ba yung Thessalonica? Saan ba natin nakita yan? Sino ba ang sumulat niyan? Sabing ganon, ang background natin, ang Book of Thessalonians, sinulat siya ni Pablo. At alam nyo ba ang istorya nito, nakakatuwa. Kung babasahin nyo, ang parallel, merong verse to na tungkol sa kanya sa Acts 17:1-8. Ito yung panahon na sila Pablo ay nagpunta sa Thessalonica. At sa katuwaang palad, nagkagulo nung sila ay nagpunta. Kasi nung nagpipreach sila, no, nagkaroon ng mga hindi magandang mga pagkakaunawaan, akala nila kung ano yung bagong mga teachings na tinuturo ni Paul. Ang nangyari ngayon, nagkagulo. No, bandang huli, akala niyo yung pangalan pala ni Jason biblical. No, hanapin nyo. Nandun yun eh. Nagulat ako, binalikan ko palalo. No, Acts 17. No, nandun si Jason, ayun no. Ayan. So, pagka may God, bigla, hindi pala. So sabing ganon dito, mananampalataya si Jason, so tinulungan nila sila Pablo. Ayun yan, sa In Thessalonica, sa Acts 17, basahin nyo yun, 1-9. Sulat nyo na lang. So yan yung mga istorya niyan. Dahil doon, nagkaroon ng problema si Paul bilang discipler. Ang nangyari sa kanya, na-distress siya, na-persecute. Kapag ka ganun ng natin, ikaw bilang cell leader, I'm speaking
for all of you, hindi lang sa mga cell leaders ng present. Alam nyo, lahat tayo kasi discipler. Tinawag ka para maging disciple maker. Nasa Matthew yan, di ba, yung ating Great Commission. Yung Great Commission ho, hindi siya konsumisyon. No? Ito po ay commission, inutos yan ng Lord na gawin mo nating lahat. Hindi ho yan inutos kay pastor, hindi yan inutos sa mga church worker. Ang sabi ni Lord doon, ang kausap niya, yung mga disciples niya na, plus yung mga followers niya, sabi niya ganun, go and make disciples. So sa atin po lahat sinasabi yan. Bilang Kristiyano, hindi ka nakakilala sa Lord para maging stagnant ka. Para antayin mo na lang yung pagdating niya, ang tagal naman ni Lord. Hindi. Kaya kanya pinakitaan ng mga milagro para pagdating niya, meron ka ring mga bunga. And that is disciple making. So sabing ganun dito, ang liwaliwanag, dahil daw doon sa nangyari sa Thessalonians, balikan nyo yung 1 Thessalonians, yung ating verse. Sabi ngayon dyan, nagkaroon ng problema. At dahil dyan, sila ay nagkaroon ng distress and persecution. Andyan yan sa mga sumusunod na verses sa verse 3, sa chapter 3. Sabing ganon, bilang cell leader, ano ba ang ine-expect mo sa life mo? Ikaw bilang discipler, no, I'm speaking again to all of us. Bilang discipler, ba't ba naging gusto mong maging Kristiyano? Kasi yung mga Christian nag-e-excel. No, may nakita akong Christian na kaklase ko, hindi na nangungopia, pero number 1 pa rin sa klase. Kaya gusto ko yun, maging Christian ako. Kasi yung boss ko Christian eh. Napapansin ko pag Christian, hindi nawawala ng pera. Hindi nawawala ng kaibigan. Laging maganda. O, tingnan mo yung katabi mo kung lagi siya maganda. O kung maganda man siya, ngayon lang. No? Hindi pala maganda lang. Pogi, syempre may mga guwapings dyan. No? Cute ba? Cute. Diba? Sabing ganon lang ba ang ini-expect mo kapag Christian ka? Hindi eh. Ang nakalagay rito, ang expectation pala, nakaranas sila ng persecution. So yung mga bagay na yan, ang madalas iniiwasan ng mga leaders o ng tayong lahat bilang discipler, yung mga hirap na yan bilang leader. Kaya ayaw mo eh. No? Ano ang mga ayaw mo? Kaya minsan ayaw mo mag-disciple, no? Kasi mararanasan mo to eh. No? Nape-persecute ka kasi gabi ka na umuuwi, may mentoring. No? Required kang pumunta ron. Ano pa? Kasi gabi na ako umuuwi, hindi ko nagagawa yung assignment ko. Ito pa masakit, gumagastos ako sa cell group ko. Tapos namang a-attend. Di ba yung nagpatutuon nung Monday, nung shielding night? Luto ako ng luto. No? Luto siya ng luto. Natuto nga magluto, bilib ako. Tapos darating na cell group niya. 2 late pa. No? Panis na yung niluto eh. Di ba? So yan yung mga persecution, mga distress, mga pains. Kaya minsan, ayoko na. Hindi yata ako type nung cell member ko, kaya ayaw niya ako, tinataguan ako. O yan, mga distress, mga pains. Kaya ang nangyayari, ayaw mo ngayon. Pero sabing ganun ng Lord, ang liwaliwanag, yung presence ng Lord, yung joy, matatagpuan mo lang dun sa mga taong yun. No? Hindi dun sa mga bagay na nasa hayo, na material. Matatagpuan mo raw yun dun sa mga taong yun. Sa mga Thessalonians dito sa text natin. No? At alam nyo, napakaganda, basahin natin. So pag uwi nyo mamaya, meditate nyo, napakaganda nung istorya niya. No? Minsan bilang cell leader, load ako ng load. Yan, diba? Load ka ng load, napupudpud na yung kamay mo kate-text. No? Buti na lang kung touchscreen yung cellphone mo. Ganun ka na lang ng ganun. Yung kate-text mo, ano ba yung luma pa yung cellphone mo, 3 pang ganun, hindi ka magkanda tuto. Pero ako, laki ng bagay ko dyan, natuto ko mag-memorize. Na-experience nyo yun, habang nagte-text ka, nakapila ka sa grocery, no? Pinapa-follow up mo sila, bukas umattend ka, ganun-ganon, no? Sanay na sa'yo, gagagano yung kamay mo, no? Para lang ma-follow up mo sila, no? So that's the pains. Ano pa? Load. Yan minsan, ito, pinakamasakit sa mga youth, no? Kinalimutan ko na nga siya. Ayan. Para lang sa inyo. Tapos isa-isa pa kayong umalis at di na nagpakita ulit.
No? Dumarating lang pag birthday no? Pag birthday nun cell leader, ayan. Ay, may pumapalakpak na ano pa. Dumarating lang pag Pasko, ay tsak may regalo si cell leader sa akin. Hindi ako malilimutan niya, kahit alibuga akong anak. Gano'n. Bumabalik lang. So ngayon, nakikita ngayon natin yan. Si cell leader nga, hirap na hirap. Ako pa magse-cell leader. Hindi na, papaalaga na lang ako. Di ba? Mas masarap yata alagaan kaysa mag-alaga. Yung cell leader ko, 20 years old lang, parang 60 na eh. Senior citizen na, nag-a-apply na eh. No, dalaga pa lang, parang 10 na anak eh. Na consumption doon sa cell group ko, ba't pa ako magsi-cell leader? No, ba't pa ako magdi-disciple? Nakikita ko siya, hindi maganda example. No, kaya tayo dapat lagi tayong maganda. No, ma-encourage tayo sa kanila. So the joy. Nawawala yung joy pagka ganun. No? So, ingat tayo. Maawa kayo sa amin. Ayan, no? No? So, dahil doon, ayan, kaya nabuo yung word na yan. Sabi ni Paul, kahit daw anong persecution. Mga kapatid, ang persecution nung araw, hindi pa masakit yung ginagawa sa atin ngayon. Doon bugbugan, kulungan, ikukulong ka. Ganon ang mga persecution nung araw. Inaalagaan mo na. Alam mo yung ganda ng verse, sabing ganon, no? Kalahin nyo si Pablo, hindi naman to tatay. Wala siyang asawa eh. Lalo hindi siya nanay. No? Dahil lalaki siya. Pero alam nyo, sabing ganun sa chapter 2, verses 7 and 8, yung pag-aalaga niya parang ang nanay sa mga alaga niya. No? Ako nalulungkot minsan. Dahil sumasakit dibdib ko pag nakakakita ako ng mga cell leaders na ganun. Yun talagang halos ang kanilang buong puso. No? Inilagay na dun sa kanilang mga anak. Tapos yung mga anak naman, di nila na-appreciate yun. No? Tayo bilang mga discipler, huwag kang matakot sa ganun. Kasi may example ka, si Paul nga eh. Hindi mo pa nga na-experience yun, yung nakulong ka dahil sa pag-disciple. Hindi mo pa na-experience yun. So sabing ganun dito, si Paul bilang example natin ng good discipler. No? Talagang ininvest niya yung life niya kay Timothy at doon sa rest ng mga taong tinuturuan niya, may bunga naman. Diba, nagkabunga siya. Nabuo ang Biblia no, sa kanyang mga letters, sa epistles niya. So sabing ganon, kahit daw ano nangyari, we have to do it. So ngayon, sabing ganon, gusto mo bang magkaroon ng joyful New Year? O, tanong mo nga dyan sa katabi mo, gusto mo ba? Gusto mo ba? Ayan. Gusto mo ba ng joyful New Year? O gusto mo na lang sumimangot maghapon? No, antayin mo na lang ulit yung 2015. Gusto nyo magkaroon. Ito ngayon yung 3 sekreto. No? Baka taasan nyo ko ng kilay pero nasa Biblia po yan. Alam nyo una, sabing ganun dyan, no? nasa verse 2b. Gusto mo na ikaw ay magkaroon ng joyful New Year because of your disciple, ang gawin mo raw, strengthen mo sila. Joyful New Year para sa akin, tapos sila i-strengthen ko. Ba't ganun? Ganyan ang Lord eh. Pag inaalagaan mo yung mga kanyang mga tupa, mas ano ka dyan, pogi points ka sa kanya. No, you strengthen them. Paano mo palalakasin yung iyong mga disciples? Sabing ganun dito, no, sa pamamagitan ng belief nila. Strengthen mo sila sa pananampalataya. Kahapon may nagsi-cell group, nakikinig ako, tinuturuan niya na ng 1 verse. Maraming tanong yung cell group. Yun, dapat alaga ka ron, strengthen mo sila ron. Kaya sabi ko, Lord, you have the confirmation, ito message ngayong linggong ito. Disciple making. Sabi mo, turuan mo sila. Baka mamaya hanggang ngayon, bakit pagod na pagod ka nung Webes? Bakit di ka nakarating nung Webes? Alam mo na, napagod yung pa ako. No, baka may mga ganun pa rito. Nung napagod yung pa ako, napaiba ako ng daan kung kani-kani ko sumama. Diba? So i-check mo yung faith nila, yung belief nila, baka hindi pa ganun katatag. You strengthen them. Ano pa sabing ganun dito? You strengthen also yung kanilang education sa Christian world, yung kanilang pepsol. Baka yung iba dyan, mga cell leaders, tayo mga discipler, yung ka-member, hindi mo pa alam kung saan na natapos niya. SOL4 na ho ako. SOL4? Parang nga SOL3 lang kami. Nauna ka na sa amin sa heaven ka na yata. O yan. Yung katabi mo naman, ano yung SOL? Ewan ko sa'yo.
No? Kasi nga hindi naturuan. Kailangan lahat tayo alam natin yan. Nakaka-encourage pag mga G12 churches, pag nakakwentuhan mo, iisa lengguwahe nyo eh. Tapos ka na? Opo, ng SOL3 po. Oo nga, ako din. Yan. Iisa lengguwahe nyo kasi nga naturuan lahat ng G12. Lahat ng system nag-flow. No? Yun ang kahalagahan nun. Kailangan natuturuan mo sila. Ano pa? Strengthen mo yung devotion nila. Baka meron dito, nagpapacheck na lang ng devotion, tuwan-tuwa ka naman, kumpleto ng kumpleto devotion, di talaga humihinto, di naman pala naa-apply. No? Pagka nagka-problema, di naman ma-attend. Pero kumpleto devotion nun. No? I-check mo siya, strengthen mo, naiintindihan niya ba yung devotion. Baka may mga ganun dito, nagsulat lang na nagsulat, di naman pala naintindihan ko ano yung sinabi ng Lord sa kanya. Paano ang version ng Bible? Ano pala, no? Ang tawag dito, King James, di niya maintindihan, thou art, thou, we, thee. Ano ba yun? Ewan ko sa'yo, di ba? So tulungan mo siya, hanap mo siya ng Bible na mas mababaw-babaw yung version. Strengthen mo yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang faith. Ano pang sabing ganun dito? Yung mga lifestyle, yung basic lifestyle niya. Yung kanyang mga values in life, strengthen mo yun. Lahat po tayo may mga ganun, hirap na hirap gumising ng maaga. Values yun eh. Katamaran, yung values yun eh. Ano pa? No? Marami kang values in life na baka hindi mo pa na-overcome. Strengthen mo siya, tulungan mo. No? That's the joy of being a disciple and a discipler. Number 2, by encouraging your disciples. Encourage mo raw siya, nasa turin niyan, kasama yan. Paano mo naman sila ili-encourage? Baka meron dito, tigas ng ulo talaga niya, yaan mo na nga siya. No. Tagal na ho 3 taon na nga, nangukulitan na nga po sa akin, yaan nyo na siya. Yan. Paano na-encourage ba sila pagka ganon? Ano pa sabi? No? Ayan, hindi mo nagawa yan challenge, tamad mo kasi. Ayan. Imbis na encourage, sinisip pa. Di ka kasi, may nangyari doon sa member, hindi ka kasi uma-attend sa church, mabuti sa'yo yan. Natuwa ka pa, may nangyari sa kanya. Huwag pong gano'n, no? So let us be an encouragement to them. Ano mga example noon? Halimbawa, hindi nakapasa, encourage mo sila. May 1 taon pa. No? Hindi na naman nakapasa, may 1 taon pa. Hanggat may taon. No, taon-taon yan eh. No? Pero pag wala na, wala ka ng pag-asa dyan, bro. No? Tama na yan. No? Ano pa? Bumaba ang grade. No? Namatayan. Encourage mo sila kahit patay na kuko. Minsan sabi, ang laki ng problema ko. Bakit? Di ako makaka-attend. Bakit? Namatay yung kuko ko. Sakit naman sa kalooban niya. Lika palibing natin. Diba? Minsan ganun eh. Aminin na natin mga cell members. Minsan ang dami-dami natin talagang dahilan. No? Na minsan yung discipler mo, hindi mo alam na di-discourage na. Mabuti na lang ang joy na nangagaling sa Lord. No? Diba? Na-encourage silang to continue because of the Lord. Ano pa mga problema minsan na dapat mo encourage? Pimples. Diba? Problema yan. Ayaw lumabas ng bahay. No? Ayan. Di kung ayaw mo lumabas, doon tayo sa inyo. Yan. Encourage mo siya. Ayoko po, maraming makakakita. Tayong dalawa lang, takpan mo na lang, takpan mo. Ayan. Mga ganun. Na-encourage ka, tulungan mo sila. No? Ano pa? No? Minsan, darami talagang problema sa cell group. Mga members natin, mga dinidisciple. Problema rin nila yung pananamit. No? Nahihiya po ako sa damit ko. No? Nahiyang-hiya po ako sa damit ko. Okay na yan, wag ka lang maghubad. Diba? Mamaya, hubad ka, censored na yan. Encourage mo siya, sige bagay naman sa'yo, basta sa susunod, wag mo na susuot yan ha. Yung mga gano'n, kasi suot niya na eh. Ako usually gano'n. Pag nandyan na, alam mo naman pauwiin mo. Mamaya hingan pa ako ng pamasahe sa Palawan nakatira. O paano ba yun? Pagka yun nasuot, bubulungan ko na lang yun. Sa susunod, wag mo na susuot yan ha. Di ba? Alam niya na yun. Kasi mamaya magwala eh, mag-incredible Hulk, hubarin. Matakot pa ako, di ba? Yan. So encourage them. You encourage your disciples. And lastly, sabing ganon, you supply what is lacking in their faith. Kung ano yung kulang dun sa pananampalataya nila, you supply them.
At alam nyo paano nyo masusupply ang faith na yan? Ito yun, by your testimonies. Kapag ka tayo nagte-testimony, no, di ba? Pag nagde-devotion kayo, nagte-testimony ang bawat isa. Ikaw mismo as a discipler, nagte-testimony ka. Na-encourage sila. Parang gusto kong gayahin yung Diyos ni parang gusto kong makuha, ma-experience yung Diyos ni cell leader. Kasi parang ang sarap kasama ng Diyos niya. Kasi may testimony siya out of his or her devotion. Na-a-apply niya. So ang nangyayari ngayon sa kanya, nai-strengthen yung faith niya, lumalakas yung faith niya. No? So you supply their needs through the faith. Sabing ganon, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kapag ikaw as a disciple, tayo, sa office, sa workplace, lagi kang naririnig sa'yo yung faith mo sa Lord, na-encourage sila nun. No? Bandang huli yan, sama mo naman ako dyan sa church nyo. Di ba, no? Tanong mo dyan sa katabi mo, di ba, no? Kaya ka nandito kasi may nakita kang kakaiba ron sa cell leader mo o kaya yung nag-invite sa'yo. Hindi ka naman tupunta rito dahil, ay, may cake daw doon. Wala nga No? Ay, may raw doon. Wala nga, hingang ka pa nga tights pa nga Wala pero yung experience, tsaka yung joy na nakikita mo ron sa nag-invite sa'yo, yun na ang patotoo that there is really something happening doon sa lives ng mga tao na nakakilala sa Lord. And that is the way para po ma-strengthen yung mga pananampalatayang kulang. No? Nasusupply natin yung kanilang faith. No? So ano raw ang sikreto ng isang maligaya at manigong bagong taon? Isa lang ang word, disciple. No? Kapag wala kang disciple, this 2014, ano sabihin natin? Sayang naman. Di ba? Sayang naman. Wala ka kahit isa. No? Nag-uumpisa pa lang. January, pa lang ngayon, 12. Meron ka pang mahabang panahon. No? Hanggang Disyembre pa po tayo magsasama-sama. Sana, pag-pray mo. Sino rito yung sinama sa declaration sa shielding night yung 12? No? Diba? Ako nilagay ko talaga producing 12. Lord, ayoko ng 12 lang. Pagka 12 na lang, kami-kami na lang, mga mukha, sasawa ka na No, lahat na nga pinopoproblemahin pa lahat niyan. Tita, yung lahat problema nila. Pag nagpo-produce, walang problema yan kasi sila rin nag-aalaga. Busy rin sila sa pag-aalaga sa mga cells nila. 'Di ba? So sabing ganon, the secret of true joy in our Christian life is a disciple. Kapag may disciple ka, tingnan mo si Paul. Si Paul, 'di ba? Nung mga panahon na yun, hindi siya nape-persecute. Diba? Siya nga nagpe-persecute Nahanap yung Christian, pumapatay. Pero walang joy. Alam mo, nagkaroon siya ng joy na isulat niya tong verse na to. Nung panahon na na-persecute siya because of discipleship No, nung nagkaroon siya ng Timothy, nung nagkaroon siya ng mga alagad niya, doon siya nagkaroon ng joy. Hindi doon sa inutos kasi nung kataas-taasan na pumatay siya ng Kristiyano, inutos ng kataas-taasan mag-preach siya, magturo siya ng Bible. Hindi yun ang joy niya. Ang naging joy niya, kahit nakaranas siya ng persecution nakulong pa po si Paul. No? Ang naging joy niya talaga, yun nakapag-alaga siya ng mga disciples niya. And that's also the joy na sinasabi ng Lord Jesus sa atin. Kaya sabi niya nga, go and make disciples. Kasi doon mo lang matatagpuan yung tunay na kaligayahan. Iba sabi nga, kaya raw na-imbento yung washing machine para madali yung trabaho mo at pagkatapos nun makapag-disciple ka. Sa aming mga teachers, ngayon may nagkukwento sa akin, Tita, madali na mag-compute ng grade ngayon. Excel lang yan, pindot-pindot lang. No? Ano lang yan, program mo lang yan. Sabi ko sa Lord, Lord, ginawa mo yan para madali ang pagko-compute namin ng grade. Di ba? Kami kasi mga teachers, minsan, dami namin ginagawa. Test paper, check ng check Antayin nyo, meron na rin. No? Taga-check ng papel. Papasok mo na lang yung papel mo rin, mga quizzes. No? Ma-checkan na para mabilis lang makapag-disciple ka. Antayin nyo na rin yung remote control na plancha. Nagpapagawa na ako Umorder na ako. Yung pag sinalang mo yung damit, pag lingon mo, tapos na lahat yung planchahin. Para makapag-disciple kami, yung mga parents. Antayin nyo na rin yung, gusto nyo mga remote control ba? Yung pag pinush nyo gano'n, okay na.
No, tingin ko Laring Joy doon. Alam mo bakit? Mas may effort, mas masarap eh. 'Di ba? Kahit hihingal-hingal ka pa. Sister, kalalaba ko lang eh. Isang sampay na nga lang, malelate na ako, iniwan ko na lang yung damit eh. Alam mo yun yung joy, tapos nakarating ka rito, nagsimba ka. Wala ka bang kamay para palakpakan ng Lord? Yun yung joy. No? Tita, marami akong assignment eh. May nagpatotoo kahapon, no? Lagi raw yung anak niya. No, ang dami raw assignment nung gabi-gabi. Talagang nauumaga na nga, paggawa pa ng assignment. Alam nyo, nung nag-shielding night, kasi pinangako niya sa Lord, mag-shielding night siya. Alam nyo, akalain nyo yung anak niya, hindi pala yung word na akalain, minsan nakaka-amaze talaga ang Lord. Assignment daw isa. No? Darating daw siya, gawa na. Akalain nyo, ang Lord, sabi siguro sa anak, gawin mo na yan, gawin mo na yan. Yung nanay mo, mag-shielding mamaya. Tingnan mo. Sabi mo ba, it's amazing. Ewan ko. Diba? Pag ako minsan, gabing-gabi dito, diba? Uuwi, Lord, pagod ako. Bahala ka na bukas, ha. I have to wake up at 5 a.m. para dun sa anak ko. Gigising, minsan nagigising ako, 6:00. Alam niyo, hindi na ako nakikipagtalo kay Lord. Lord, aantayin ko na lang yung miracle mo. No? Minsan ako naghatid sa anak ko kay Red. Sabi niya, Mami, late na tayo. Hindi tayo late. Akong bahala sa'yo. Pagdating namin sa Benitez, alam nyo, may misa eh. No? So, hindi sila nakapag-class agad. Hindi siya late. Akala lang namin yun late, pero hindi. Hindi siya late. Oh, maraming nagpapatotoong ganyan. Diba? Kapag talaga, Lord, kasama mo, hindi ka pababayaan eh. No? Ang disciples mo, pagka ang heart mo to disciple and to grow in Him, hindi ka niyan pababayaan. No? So, invest lives to others. Okay. Naalala nyo noong November, nung tayo ay nagkaroon ng cell leaders meeting, yung nagkaroon tayo with Pastor Pabs. O, sige, wala si Pastor Ben noon, di ba? Nasa Davao siya. Nagkaroon tayo ng pangakuan kay Pastor Pabs noon. Anong pangako natin kay Pastor? Ha? Anong pangako? Yung ating mga 144, yung 144 ni Piben, ibibigay natin kay Piben, kailan? Sa birthday niya. Hindi December birthday ni Pastor. Ha? Ang birthday ni Pastor sa August 9. So ano sabi? Pastor, magsaya ka na dahil meron na tayong 144 sa August 9. Diba? Yan. Palakpakan nyo ang Lord kasi we declare that. Yan, ang problema na lang natin, saan natin lalagay yung 144? No? Kasi tayo ngayon, sandaan na, saan palalagay yung 144? No? Yan ang problemahin natin ngayon. Sa susunod, yun naman topic natin, ha? Yung paano palakihin naman yung church. No? Yung i-encourage namin kayong tuwing linggo, magdala ng pala at saka semento, titibagin naman natin yung mga walls. No? Kasi yun na lang ang problema natin. Saan natin lalagay yung 144 na yan? Pero si Lord na ang bahala dyan. No? So, ang pinakamasaya, yung ating, yung joy na natatagpuan natin as a disciple. So, ngayong araw na to, meron akong mga kinausap, pinakiusapan at tinutukan yan, para sila ay mag-testimony. Meron silang mga ite-testify na ilang bagay sa buhay nila, especially nung shielding night. Okay? So, yung timer natin, okay na. Sabi ko, mag-testimony lang sila at least 2 minutes. Pagka lumagpas pa ron, babarilin na, ay hindi pala, pabababain na natin sila. Okay, so yung oras natin kasi, at alam ko, doon sa 2 minutes na yon, marami na silang matetestify tungkol sa Lord. So, sinong una natin? Ha? Parang nagturaw-turuan na kayo. Unahin na natin siguro yung tatay. Okay lang. So, tawagin natin si Kuya Tony Aloyan. Ang cell leader po ni Kuya Tony Aloyan ay si Pastor Ben. So, pakinggan natin yung kanyang testimony. More especially ito sa shielding night. Amen. Sa pangmagandang umaga, ako po'y magpapakilala po na. Ako po si Antonio Aloyan, may asawang maganda, may 6 na anak, 3 lalaki, 3 babae, at may 3 apo at maging 4 na po. Di natawa po kayo, no? Kasi sa ngayon po, yan po yung ginagamit ko pag may nasa trabaho sa mga taong hindi nakilala sa akin para maiwasan na yung demonyo.
Kasi pag sinabi ko, kaya mong buhayin yan, aatras po yan sa dahil laki ng pamilya ko. At meron rin pa akong siyempre 3 manugang. Ah, ang patutuko po, short lang sa nakaraang taon, kami po yung nagkasakit, ako at ang aking asawa, naoperahan. For the God be the glory. Magaling na po at hindi po nagkaroon ng malaking problema. At encourage ko rin po sa inyo, ang aking pong trabaho ay isang hamak na kargador. Short lang po ito, no? Ako po yung nag-umpisa sa church na to, nga nagtitinda ng balot, nag-sidecar boy, naging kargador, construction boy, lahat na po, pinasok ko. Pero for the God be the glory, hiniling ko sa Lord nga, Lord, nais ko po maglingkod sa inyo. Naging member din po ako ng music ministry. At yung hiniling ko sa Lord doon sa Amos 4:12, as for me in my house, we will serve the Lord. Binigay din po ni Lord. Siguro kilala niyo po yung mga ginagamit, yan si Anjo, yan si GR. Kung will po ni Lord na maging pastor yung mga anak ko, bakit hindi? The best po yon. At ang pangatlo po, dati hinahabak ako ng mga lahi ko, both sides, sa misis ko, sa side ko. Pero ngayon, dahil kami po yung nagtatanim at nagbibigay, inaangat na po nila kami, ay, totoo pala yung born again. Pag pupunta po sila rito, sabi na po nakatira. Alam niyo po, nag-umpisa kami sa tirahan, sa isang dipat kalahati na kwarto, 4 na po yung anak namin. 9 years po kami doon. Hiniling ko sa Lord, Lord, lumalaki pa yung pamilya ko, bigyan niyo kami ng malaking tahanan. Binigay po ni Lord yon. Ngayon, ang hinihiling ko si Lord, di ko alam kung kailan niya ibibigay, sariling tahanan at sasakyan para sa Lord. Hindi ko po alam yun, God's will. Ngayon po, yung last kong patotoo, kasi po ang trabaho ko, all around pa ako. Isa po akong driver, kargador, conductor, collector, lahat na po. Binigay sa akin ng kumpanya. Alam niyo po, hindi pa ako nakapag-aral, hindi pa ako nakapagtapos ng elementary. Kaya kung umiyak man ako, malamang kulang yung 2 minutes sa buhay ko. Ang naging ano ko lang po, sabi nga nila, nasa Diyos ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Talagang pinaghawakan ko po yun. Ngayon po, sa trabaho ko, akala ko, maalis na po yung blessing na binigay sa akin ni Lord nga maliban po doon sa sahod ko. Akala ko maalis na po. Sabi ko sa sarili ko, Lord, paano ba to? Baka masira po yung inanyo pa ako bilang seal leader. Kailangan ko po yun para sa aking seal member. Pero alam niyo po, sabi ni Lord, huwag kang mag-alala, anak. Sinubukan ko po yung amo ko. Sabi ko, Brad, kasi Christian din po yung amo ko. Brad, pwede bang ganito, ganun? Akalain mo, sabi niya, no problema, kunin mo doon sa assistant ko. Ang bait talaga ni Lord, kaya to God be the glory. Talagang kung tayo, ang Diyos ang maging sentro sa pamilya po natin, di po dapat tayo mag-aalala. Kasi ang verse po ng pamilya ko, ako pa mismo, dahil nagkaroon po kami ng prayer noong 31 ng gabi, sabi ko, Lord, kailangan kayo maging sentro sa buhay po namin sa aking pamilya. At I'm praying sa bawat isa sa atin, kung si Lord ang maging sentro sa pamilya natin, kahit po estudyante tayo, higit sa lahat magulang tayo, lahat po ay magagawa natin sa tulong ng Panginoon Diyos at sigurado po yung kung ano pang nais natin, ipapagkakalob niyo po sa atin. Yun lang po, to God be the glory. Thank you po. Hello po. Good morning po. Share ko lang po yung yung nangyari po sa akin nung shielding night po. Kasi teka lang, nawawala po. Kasi po nung Webes ng gabi po, nagkayayaan po kami na kumain sa Alni Rice po. Dila Kuya Edmark, sa cell group ko, yun po. Tapos po, hindi ko po namamalayan yung oras. Alas 12 na po ako nakauwi. Ganun. Habang naglalakad po ako po, sabi po nung nanay ko, nag-text po siya sa akin. Sabi niya, ano ba yan? Sabi niya, abusado na daw po ako. Gabi na daw po ako umuwi. Ganyan. Tapos, sabi niya, sasarado na daw po niya ako ng pinto, wag na daw po ako umuwi sa bahay. Ganun po. Tapos, habang naglalakad po ako pa uwi, nagpe-pray po ako, sabi ko, Lord, isang favor lang. Iwanan niyo nakabukas yung pinto sa bahay. Ganyan.
Tapos, ayun po, binuksan nga po. Nakabukas naman po. Di ba po yun eh, nakabukas naman po. Tapos, pag akit ko po sa taas, sabi niya po, ginagawa ko daw pong dahilan yung pag-church para makapaglakwatsya, ganyan. Sabi ko, hindi, nag-ali rice kasi kami na parami ako ng kain. Ganyan po. Tapos, maya-maya po, hindi ko po, nagulat po ako sa, sa ginawa niya. Maya-maya po, may nabot po siya sa akin na, na bagay. Binigyan niya po ako ng tablet. Binigyan niya po ako ng tablet, Samsung po, yun po. Tapos sabi ng sabi po nung stepfather ko, kasi po, sabi po ng stepfather ko, sabi niya, pasalamat ka sa mama mo. Nakikita na yung nakikita yung mga ginagawa mo, hawak-hawak mo lagi. Ganyan, Bible. Ganun daw po. Tapos, dapat po, i-share ko na to nung Friday. Kaso nga lang po sabi ni Tita Mayet, sa linggo na lang po. Ganyan. Ayun pala, kaya pala ginawa ni Lord na sa linggo. Kasi may gagawin pa po siyang isa pa. Ayun po. Tumawag po kapon yung tatay ko. Sabi niya magpapadala daw po siya kasi nasa abroad po siya eh. Magpapadala daw po siya ng pera sa 15. Tapos tatanong ko, bakit sa amin ka magpapadala? Kasi kakapadala niya lang po ng December. Sa isang pamilya niya naman po dapat ipadala ngayong buwan. Kumbaga salit-salitan lang po. Sabi niya, sa ating dalawa na lang ito sabi niya ganyan. Na-promote po siya. Na-promote po siya Di ba? Assistant manager po. Na-promote po siya. Empleyado lang po siya doon. Yun po. Sa sobrang tuwa ko po talaga, inalikan ko ulit yung Bible talaga. Pag binibigyan po ako ni Lord, dinalikan ko po talaga. Ilan po. So, hello po. Yung testimony ko is about kung paano naging sobrang forgiveness and God of provider si Lord. So, una po, sa Shielding Night, sa pinaka nag-strike sa akin is yung examine. So, in-examine ko yung sarili ko. Sabi ko, gusto ko maging example sa lahat ng youth sa school. So, yun yung gusto ko. Bet, nang Wednesday, may nagawa po akong kasalanan kasi yung friend ko po, napaaway. Tapos, ako, Christian ako best friend niya. Sabat, pipigilan ko siya, pero wala akong nagawa. Akala ko loko-lokohan lang sila, na hindi sila matutuloy. Pero ayun na nga, sa iskinita, nagsapakan. Tapos wala akong nagawa. So, nalate ako dito. Nalate ako sa church kasi hinatid ko pa yung friend ko, may bukol. Sabi ko, dapat hindi mangyayari sa'yo yan kung pinigilan kita. So, nagsisi ako. Kaya ng Wednesday, sabi ko, sobrang tahimik ako sa dulo. Sabi ko, Christian ako, ba't hindi ko nagawa yun? Then, on Thursday, sobrang nag-sorry ako kay Lord. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, mali yung nagawa ko. Hindi ko ginawa yung best ko para sa inyo. Yung friend ko na yun, hindi ko natulungan. Dapat ako tutulong. Pero then, tas sabi ni Tita Mayet, kailangan doon ng seed faith. Sabi ko, wala akong allowance, wala akong pera. Paano to? Sabi ko. Pero sabi nga ng isa cell member ko, si Marines, God is God of provider. Lahat gagawin niya. Magtiwala ka lang. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Tapos, ng Friday morning, nag-message tita ko sa FB. Sandro, text mo ko ito number ko. Tinawag, sabi ko, makipag-meet ka sa akin sa SM San Lazaro, may bibigay ako sa'yo. Tapos yun nga, nagulat ako, sabi ko, Lord, ito na ba yun? Ang bilis naman. Sabi ko, may nagawa akong kasalanan, pero ikaw, pinargive mo pa rin ako. Sabi nga ni Pastor Ben, kung ang kasalanan ko kasing laki ng barko, yung pagpapatawad ng Diyos kasing laki ng dagat. So, pag nakipag-meet ako, binigyan niya ako, akala ko pera lang. Pero yun, may phone na, lahat, iPhone 4, gano'n. So sabi ko, hindi lang si Pastor Pops pwede. Ako din pwede. Kaso, iPhone nga lang, walang charger. Ayun. Kaya yung pera, nabawasan, sabi ko, pang seed faith ko na, nabawasan pa. Pero yung natira, excited, sa sobrang galak ko kay Lord, sa sobrang thankful ko, gustong-gusto ko na pumunta sa Shielding Night. Gusto ko na ibigay yung seed faith ko dun sa treasure na ito. So sabi ko, Lord, ang galing mo, Lord. Sobrang God of provider, God of forgiveness. So, yun lang po. Sige. Thank you dun sa mga nag-testimony. Siguro nung nagte-testimony sila, I believe, ang pinakamasaya dyan yung mga cell leaders. Di ba? Yung mga cell leader nila,
Si Brendel ang sa leader ng 2 youth. Tapos si Pastor Ben kay Kuya Tony. Alam nyo, nung shielding night, may nag-testimony rin, 2 doon sa anak ko. Alam nyo, nung nakaupo ako, ngiti-ngiti ako talagang hindi maano yung ngiti ko kasi, alam nyo bakit? Napapatotohanan nila yung word of God eh. Hindi dahil sa, uy kasi ho, sa leader ko, sige, hindi eh. Yung sila mismo na-experience nila yung joy of serving the Lord. And that is the true joy. Kapag nakakarinig ka na ng mga tao na natatransferan mo na ng message ng Lord, 'di ba? Yun yung napakasarap na joy, much more than sa material. Material po, nasubukan ko na yung mga bago nyong gadget. Pag naluma yan, pag nagasgas yan, wala na yung joy dyan eh. Pero yung mga taong ito na nagpapatuloy, nakikita mo may nangyayari sa buhay, that's forever joy. 'Di ba? That is the joyful year na talaga mararamdaman mo sa Lord kasi alam mo na kapag i-invest ka dun sa buhay ng mga taong ito. 'Di ba? Yung nanay ni Jester kaya nagalit, ako I believe kasi may something siyang ibibigay. 'Di ba? Tayo mga nanay, no? Meron ako ibibigay, tagal mo naman dumating. Ayan. No? So excited lang si nanay na ibigay sa kanya 'yon. Kaya siguro nagalit. So kaya mga nanay nyo, pag galit, huwag kayong magtatao. Ayan. May bibigay lang sa inyo 'yan. Ayan. No? So that's the result of our seed faith. By the way, sa seed faith natin, may nagbigay pa raw ng silver ring ba? Saan si Cheng? No, silver ring at saka dollar, no? Okay. Singaporean dollar. Okay, so nakakatuwa po ang Lord. No, hindi ho wedding ring yung binigay, kaya talaga silver ring yan lang. Ayan. No? So, that's the, ewan ko, goodness ng Lord. Antayin nyo pa. No? Yung promotion ng tatay niya, hindi ano yun eh, hindi, ay, nagulat ka na lang, hindi. That's the result of what you are doing. Alam niyo yun, yung kumo-connect sa kanila, yung blessings, kasi magiging daan sila ng blessings para sa atin. 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng bigla ka na lang magising, may nakalagay na lang na ano sa gamit mo. No, may gadget ka na lang, nagulat. Kasi nung nagpadala nito, ewan ko, yan, nagulat ka pa, nakakatakot yun. No? Talagang kailangan may gagamitin ng Lord, no, na magpadala sa'yo ng ganong mga bagay. Kaya yung mga dinidisciple mo, yung mga alaga mo, yung kapitbahay mo, i-disciple mo na yan. Kasi baka nandyan yung blessing, kasama siya dun sa blessing na dadaanan ng Lord para sa'yo. Ayaw mong pansinin. Yung ka-office mate mo na lagi nagpapakyut sa'yo, ayaw mong pansinin. No? Nasa kanya pala yung blessing, daraanan ng blessing for you. No? Kaya i-disciple mo na. Diba? So that's the meaning of true joy, a true discipleship. So may papakita ko sa inyo yung meaning ng joy. Ano ba talaga ang meaning ng joy? J-O-Y, di ba? So ang tunay daw na meaning ng joy, nasaan na siya? Ayan, Jesus, others, and you. Tandaan nyo yan ha. Ang tunay na kagalakan, ang joyful nating buhay, yung pagiging full of joy mo, yung pagkakaroon mo niyan, it's because of Jesus, of others, and you. Hindi of gadgets, hindi of promotion, hindi of education, of career, hindi. It's because of others. And that others are your disciples. So tingnan mo yung arrow ginawa kong triangle yan. So yung si Jesus, others, and you. Ngayon, madalas tayo napapagod, tulad ni Paul, nape-persecute, nadidistress, balik ka lang lagi kay Lord. Kay Jesus ka lang lagi. Kasi pagka si Jesus ang nilalapitan mo, kay Jesus ka humihingi ng strength, anong sabi sa Philippians 4:18, di ba? Sabi 13, sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, pagod na ako mag-disciple. Pagod na po ako mag-text. Ayaw niya naman sumagot, nagtatago pa. No? Ano pa? Lord, pagod na po ako, ang dami kong ginagawa. Oras na naman, mag-spend pa ako ng time ko sa kanila. Pag napapagod ka, sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So through Christ, plus others, that is the true joy. Bakit huli ka na naman? Kasi sabi, di ba, sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Ang kingdom ni God, ayun
yung others na yon, yung iyong mga disciples, diyan na mumutawi yung kingdom niya. Bakit? Kasi yan yung disciple mo, yan tayong lahat ang dahilan eh. No, ba't siya pumunta rito sa lupa? It's not because of anything else, but because of you. Yung mga katabi mo, tayong lahat. So that is the meaning of true joy. Sana ngayong Pasko, ngayong tapos na yung Pasko, ngayong bagong taon, di ba ano sabi doon sa kanta? Nasa iyo na ang lahat. Di ba? Oh, nasa iyo na pala lahat eh. Oh, bigyan mo naman. Ang ibigay mo naman this time sa Lord, naglalambing siya. Mag-disciple ka naman. No, mag-akay ka naman ng isang kaluluwa. Huwag mo nang intindihin kung saan natin ilalagay yan. Basta akayin mo, may space pa naman po rito. Kahit dito na siya sa drums, mag-drums na lang siya. No, marami pang space, huwag kang mag-alala. Ang alalahanin mo, yung paglalambing ng Lord sa this year. Be a disciple maker. No, kailan daw kailangan yung 144? August. Okay? August 2014. Sabi mo nga sa katabi mo, baka akala kung kailan pa yan. No, sa 2014 po yan, sa August 9. No, so tayo pong lahat ay magkaisa ngayong year na to. Kung gusto mo ma-experience yung joy, yung totoong joy, be a disciple maker. Okay po ba yon? Napakalinaw ng ating text, di ba? Sa mga command na binigay ng Lord. Ang Lord po, ma-experience mo through those things. Makikita mo yan talaga. Lord, wala akong pan-sale group kasi kulang pera ko. O, tingnan mo, antayin mo si Lord. Bibigay niya sa iyo lahat talaga yung provisions. Lord, time mo. Sige anak, bibigyan kita ng maraming time. Paantayin mo lang. No? Basta mag-decide ka lang to be one. To be a disciple maker. Tapos na po yung panahon na puro ikaw. No? Selfie eh. No? Pero si Lord hindi maramot kasi kasama ka naman dun sa JOY eh. 'Di ba? Hindi ka naman in-exclude ni Lord eh. Kasama ka ron, hindi mabubuo yun. Ano yung Jo? Wala yun, jowa yun. No? Jo lang, Jo. Hindi pwede yun. Kaya nga joy, kasama ka ron. Kaya huwag ka mag-alala, may party ka rin. No? May party tayong lahat. Unahin mo lang muna yung others. No? Unahin mo lang muna yung mag-invest ng life mo sa ibang tao. Okay po ba ron? So let's pray, yuko tayong lahat. Panginoon, it's a privilege